Ngayong araw, bibisitahin natin ang ating kaibigan si Efren Sagarino at ang kanyang pamilya na rin. Ako po si Chris, ang Ops Officer sa Nutri Hydro, kasama ang ating kaibigan si Nathan, ang inyong kaliwanag. itong mag-asawa na ito ang may-ari ng hydroponics dito sa Lapu-Lapu City, Iloctan. Ang pangalan po ng kanyang hydroponics na taniman ay Mix Hydroponics. He's active on social media. Marami siyang sinishare sa kanyang love of cultivation. So tara, pauntahan na natin. At kausapin natin siya. So this is Mix Hydroponics, but wait. What is this? May pang-feed sila dito. May koi, ano? Hi, friends. Sir. How are you? How are you? Good morning, sir. It's good to see you again. The last time we've met was, when was this? Lampas isang taon na, no? More than, sir. Dahil mong koi, madam. Hi. Kumusta po kayo? Good to see you again after a year. Yes po. Ilang koi ang nandiyan dyan? 7 po. 7? Yes. Gaano katagal yan bago lumaki na? 4 years na yan, sir. 4 years? Yes. Okay. Tunto ako sa koi kasi pag nakikita ko, it feels, parang nakaka-relax ba? Puntahan naman natin ngayon yung inyong tanim because sa ating community of growers, isa ka sa kinukuhaan ng inspirasyon ng marami. And I will be totally honest with you, ganun din kami. Tapos meron din kayong, I think 1 or 2 greenhouse, di ba? 2 greenhouse na 2 ginawa ko greenhouse, dun. yeah. Ang ganda. I really admired what you've accomplished there. And I was actually saying earlier, and of course, I think we also mentioned it in another video, may ginawa kang sistema din yung NFT. Kasi problema yan paano may kakabit yung NFT? Di ba? Ay, kakabit yung NFT, isisiro mo. Pero ikaw, ang ginawa mo doon sa NFT mo, design mo, nagkaroon ka ng cutout, sinasalpak ng ganyan. Pag mag-aani ka, pwede mo tanggalin. Tanggalin lang. Pwede mo linisin. Tapos yung system mo, tuloy-tuloy lang. Napakaganda ng pagkagawa mo. In fact, meron ka na nga siguro, baka pwede ka may nakatabi ng isa para... Parang ganun. May naka-reserve na pipe, sir, para diretso na. I see. Tingnan natin kung ano tong nasa likod natin. Ano, Nathan? Ready ka na? So, why does this look minimalist? Yung design na gusto ko, sir, parang minimalist lang para hindi complicated, sir ba? At isa pa, mabilis mong gawin. Mabilis gawin, maganda, malinis. Tapos, yung function niya, same naman. Nag-work naman. Ano ba naman nga ang function ng greenhouse? Number 1, to hold the structure for UV sheet, net. May counting load bearing. Pag ganun kagaan, pwede ka mag-simple, minimalist design. Okay. Yung poste mo, anong sukat nito, brother? 2 lang to, sir. 2 inches ito. Okay. Itong beam na to, yung sa trusses mo, ano yan? 2 din? Gamit ko niyan, sir, 1 1/2. So palit ka ng palit. Poste mo, palit. Tapos yung supporting beams doon sa trusses mo. Ginawa ko ng uno po. Okay. Palit siya para pataas. Tapos yung sa taas, may mga beams mo dyan, by 1/2 ka na, no? Yung sa gitna po, ginawa ko na lang yung uno. So paliit ng paliit. Ngayon, pwede ka mag-ganun design kasi plastic lang naman na. Plastic para din yung ang load bearing niya, sir, magaan. Question, Barry, Question. Hindi ako engineer, so I might be asking stupid questions, but just bear with me. Paano yung hangin? Kaya ba niya? Okay naman po, sir. Kaya. Nakailang bagyo na to? Super yung hindi naman yung kalakasan ng bagyo. Pero last time kasi, sir, yung ginawa kong greenhouse, parang ano ko lang yun, yung tent ko. Parang in-improvise ko lang. Tent ko dati yun. Ginawa kong greenhouse. Dumaan si Odette dito. Sira talaga. Kaya ngayon, pinatibayan ko na yung gawa kong greenhouse. Schedule 20 o schedule 4? Schedule 40 po. 40 ginamit mo. Maliit man siya pero Makapal yung thickness. okay. Anong ginawa mong improvements after the DIY tent? Last na ko, yung tent ko lang, mababa kasi yun. Kaya ngayon ginawa ko na mataas na to. Yung column pa lang, nasa 12 feet na to. Ilalim hanggang itaas na yan. Yung sa may roofing niya. Sa roofing niya, 1 meter na naman yun. Sa another one.
So all in all, 5 meters. Parang ganun yung height niya. Pero yung poste mo, 4 meters. Okay. Uh, Is that enough to... Kasi parang naiintindihan ko pag mas malaki yung greenhouse mo sa loob, parang mas stable yung climate sa loob. I mean, help me with that. yung observe ko sir, kaysa dati kung pag mababa, mainit. Pag yung kolo mo, mataas yung yung greenhouse mo, yung parang air circulation niya, hindi masyadong madaling mag-init. Kasi yung hot air, parang nasa taas naman yung hot air. Wala yung labasan ng hangin dun sa gitna. Ang ginawa ko sir, doon na lang sa gilid kasi parang din yan, naka-net yan, parang exhaust din niya yun, yung sa gilid. So lumalabas. Mayroon pa rin siya. Ano tawag dito, Nathan? Fine mesh. Yun, parang yung gagamitin ko pang manok. Yung parang ganun sir, pinalakihan ko para yung airflow mas maganda. Tapos pag yung kung di ako nagkakamali sir, yung mga naman, yung mga pest, low flying naman yun. Kaya hindi na maabot yung ganong height. I see. Generally low flying yung pest. Okay. So, anong sukat ng greenhouse mo? Lang to sir? Dito lang sa lettuce Yung greenhouse na to, lang to? 12 by 6 meters. So, nasa 72 square meter lang to. So, sa 72 square meters at a height of 4 meter from pole to pole, tapos roof height pa ng another 1 meter, so 5 meters in all, 70 square meters. No need to install fans, at least in your experience, sa setup na. Yeah, hindi. Hindi ako nagamit ng fan nito. Hindi nagdadapaan yung... Hindi naman po. As of now po, nasa 11, almost 12 na tayo ngayon. Hindi ko pa nga naisarado yung shade net. Makita niyo naman po. Nagwi-weld. Yeah. Oh. Papasok tayo, no? May pintura itong sahig mo. What is this? Ordinary na lang sir, na pintal. Okay, so what are we looking at here? Can you please tell us your design? Lang to sir, wala namang special nito sa ginawa ko. Mostly mga growers. Naka full in empty yung ginawa ko dito sir. Na-try ko rin before, pag lumalaki na yung roots, yung tubig na nagsistay sa pipe, dumadami, tapos madaling mag-init. When you say full NFT, meaning film lang. So manipis dito, manipis hanggang doon. Pagbaba. So walang nag-stay na water. That is actually, yun yung talagang true NFT film lang Dati ibig mo sabihin, iba yung style mo? Dati kasi parang nagkulang yung slope ko, parang ganun. Tapos through experience din po sir, hindi naman po ako expert. Yung experience ko lang, inaano ko po sir, yung paano ko ma-improve. Kaya yun ang napag-isipan ko. Kasi pag nag-init yung water, mag-root rot, parang ganun sir. Kaya pag manipis, mabilis yung daloy ng tubig, walang nagsistay sa pipe, parang cool palagi yung I see. Oo nga pag binabad mo yung tubig dito, ang tangi lang gagawin nun, mag-absorb ng heat. Di parang mong pinapakuluan nga naman yung, kahit wala pang pathogens, pag naluluto yung, napaka-sensitive pa naman ng ugat ng mga lettuce. Pag naluto siya above temperature, mamamatay nga naman yun. Walang ibang mangyayari kundi mamamatay at mabubulok. So NFT po sir. Tapos ang ginawa ko na lang sir, yung downspout sir, DIY cutting lang po. Dati hindi to ganito, tapos mahirap din kasi sir, ako lang nag-ano dito para mas mabilis yung pag-maintenance ko, cleaning ko, at talagang malinis. Any tips on cutting? Yung mga gustong gumawa nito? Madali lang naman sir, pwede naman natin itong mapakita. Bali, same pa rin yung pipe na yun. Cut ka lang siguro mga... Parang 1 cm? Parang ganun lang. Tapos cut mo. Tapos iwan mo to para maano sir, yung naka-hold pa rin. Yeah. Ganun lang. Cut ka lang. Diretso. Okay. Parang ihiwalay mo lang siya. Siguro maganda dito merong marka, Marka mo muna guide. para straight yung cutting mo. So, cut cover, detachable. Tapos pinagdugtong-dugtong mo, yung mga covers. Para ma-ensure na meron kang NFT, ang inayos mo yung slope. Okay. Tapos pati yung ko sir, yung growing channel ko, movable din to sir. Oh yeah. Oo nga Movable to. Hindi to naka-fix para kahit 7
growing channel to. Yeah. Pag nag-harvest ka, kunin mo lang po, ganun-ganun mo lang. Yeah. Pag mas kalat-kalat yung lettuce mo, that airflow actually mitigates diseases. Pipes, what did you use here? Sa table po. 1/2 lang to na pipe. Tapos nilubog mo na sa Ah. ilalim, kinongkreto mo na. Concrete lang. Yung base lang niya, sir. Tapos yung irrigation mo dito, sa 1/2 mo pinatakbo. Ah. Tapos meron kang micro valve to control. Tapos yung itong tubo na to, Nakabaon. nakabaon. Para malinis, tapos hindi mag-init. Yun ang purpose ko, sir. Absolutely, no? Actually, ngayon sasabihin ko, ang linis talaga eh. Simple na malinis pa. Yeah. Tapos itong naka-weed mat na to, sa ilalim nito ay... Yung mga ano lang, sir, yung lupa sa kabato-bato, linagyan ko, sir, para protection din, yung baka doon mamahay yung mga pest. Parang Yeah. ganun. Ito, sir, yung ginawa ko nito, bali sa isang pipe, ginawa ko nito, sir, 15 holes to. Minaximize ko talaga yung, minaximize ko yung space para makano tayo ba. In return, ROI natin, parang ganun na Mas mabilis? mabilis. Okay. Pero may ginawa akong yung natutunan ko rin, salamat din kay Sir Fernando. Si Fernando. Fernando, kanina ka pa nababanggit dito, ha? Yun ang ginagawa ko pag sobra na pag malaki na to nagkadikit, alternate na sila, sir. Same. Same ginagawa ko. Ang init dito, ha? Pero ang sisigla ng mga... Yes. Ang sisigla ng mga letsugas mo. Kasi walang ex-house, wala lahat. Mga ilang araw pa ito bago? Mga kulang pa to mga 25 days, sir, pwede na to ma-harvest. 25 days. Estimation mo, mga ilang araw na to? Mga araw na sa na yan, sir. 20 plus, parang ganun. 20 plus na to? 20 Okay. plus na yan. Para ma-share din natin sa ibang grower, ginawa ko rin dito, pwede ako mag-flashing. Yun din ang problema natin, nababara, di ba? Nag-clog yung mga microtubes natin. Okay. Meron kang rails dito sa taas. At meron kang nakikitang black net. Yes po, sir. Yeah? That's for... Kidnet, sir. Like this time, sir, dapat sarado ko na yan, sir. Tara, gawin na natin. Napapasarap kwentuhan natin. Nasira yung niya, pulley, kaya nagmamanual lang ako ngayon. Ay, ayos lang yan. Kanigawa, sir. Ginaganon ko lang to ngayon. Nasira kasi. Ganun lang, simple lang naman. Yeah. That's it. Parang umano na. Nabilib ako doon, ha? Wow. Okay, ilang percent ito? 50% lang gamit ko, sir. 50. 50? Bakit lang? Bakit? May gumagamit ba na mas matindi pa? Iwan ko lang, sir. Basta sa akin lang, sir, ginawa akong 50 para yung sunlight din. Kailangan kasi ng ng lettuces natin. Para to be honest with you, nakaramdam ako agad ng ginhawa doon. Oo. Parang yung Yeah. init na close ko. So kung nakaramdam ako ng ginhawa doon, Yan. itong mga to, no? Yes. Kanina pa sila nasa ilalim ng araw. Anong oras ka nag... Sa akin talaga, sir, wala akong oras na inaano. Basta yung binibase ko lang kung gaano kainit yung pag naramdaman ko mainit na, close ko na siya. Question. Advantages and disadvantages of sowing in seedling trays, on seedling trays, and here, and direct sowing. Advantages and disadvantages. Yung lang, sir, kasi minsan hindi naman natin masabing 100% palagi. Pag yun lang nakatanim natin nag-direct sowing, minsan magkulang tayo. Tapos wala na tayong mapaglagyan ba, kaya may din ako, may nakaseedling. Hindi ka ba nagkakaroon ng problema sa mga dugtong? For leaking, sir? Yes. Hindi naman, kasi ang ginawa ko, sir, kung meron man, bihira lang, sir. Dalawang yan, sir. Ginawan ko like nito. Yung sa ilalim, naka-epoxy yan, iba pa yun sa labas. Kasi pag ginawa mo yung pag ginamit natin, base ko lang sa experience, ha, pag ginamit natin yung sealant, ang sealant, parang madaling, pag nagalaw yun, possible na mag-leak. Kaya ang sa loob, ang ginamit ko is epoxy. Oh. Tapos sa ditong banda, yung sealant. Yung sealant, yung madaling Yung- pag nagagalaw-galaw. Yung white, sir. Wow. Bali, double purpose, dalawang protection ginawa ko, sir. Puntahan na natin yung isa mong innovation na naman. Yeah, isa mo na namang innovation. Yeah. So what are we looking at here? No, ano lang to, sir? Yung, di ba, pag naglinis ako, naka-gutter,
Tapos ito, hindi talaga ako ang ano nito, nakita ko lang rin ito na may ano ba, may purpose siya. Yeah. Kaya inano ko rin, in-apply ko sa greenhouse ko. Kasi pag naglinis ako sa gutter, tapos yung iba hindi nililinis, so yung dumi niya babalik sa ano, sa tangke. Yeah. Oo. Kaya ginawan ko nito, parang P-trap din siya at the same time. Anong tawag sa kanya? Parang P-trap din siya. Parang ganun din yung purpose niya ba? Parang ganun lang. Tapos ito, pwede ito matanggal. Pag tinatanggal to, ganito sir. Kunin ko to. Ito, natatanggal man to. Pag naglinis ako, tinatanggal ko to. Tapos yung mga dumi, diretso dito. Ano mo nakikita mo lumalabas yan? Minsan yung may open kasi yung ano, gutter, may mga algae, yung mga So pag nagkuskus ka dito, laglag oh, siya. laglag dito pag gina-washing ko ng water. Hindi siya kasi ang ito yung diretso sa ano, tangke ang isa. Just to update you, kaya niyo po ako nakikitang lalatag or nagbubukas ng netsay dahil nag-off yung camera kanina, nag-overheat. So ngayon, masusubukan natin ngayon ang kung gaano ka-effective ang iyong shade net. Sorry pare, hiningal ako. Ang bigat pala nun. Pero ang ginawa ko dati sir, nakapuli to. Nasira lang yung ano niya, rope. Oo, tapos dito may pulley din. Ganun ko lang paglakad. I see. Oo. Okay. Yun, may pulley yan, pulley. Doon. Ganun lang. Mas mabilis, Mas mabilis. mas mabilis yun. Okay. Nice. Pero Ito, okay naman. Okay naman. naman. exercise, di ba? Isa pa. Okay, so natapos tayo kanina dun sa video na yon. Napakaganda mga seedlings ng Reich Swan. Meron siyang Salanova. Siyempre may Olmeti dito. Yes no? po. Salanova itong sa lahat- Palmeti. At itong lahat ng ito ay For transfer dito, sir, after few days po. dito na may paglalagyan na siya. Okay. At sabi nga niya, ang strategy ng ating kaibigan si Efren, pabor ka sa seedling tray, magtanim, di ba? Para meron kang pasobra. May pasobra po. Pero nagda-direct sowing din po ako, sir. Both ina-apply ko po. Parehas. Opo. Kasi si Mr. Algoso, meron niyang direct, meron din siyang seedling. Ang maganda sa direct, walang root shock, no? Pag transfer mo. Ito may root shock. So meron ka a couple of days na recovery. Ngayon, ang problema po, pag ako nag-i-interview ngayon, ewan ko, siguro ang tagal ko na-miss itong kaibigan natin. Ako ang parang papakadaldal ko. So kukunin ko na tong camera. So Nathan, si ating kaliwanag, ako naman sa camera. Yeah? Pawis na pawis ka bro. Okay. Game. Okay. So, yan. Tutuloy lang natin ang ating pag-interview kay Efren. Yan. Okay. So, more on the technical aspects naman. So, kanina na-discuss nila Chris and Sir Efren regarding dito sa NFT channels na nag-DIY tayo. Yan. So, removable na yung ibabaw nito. Yan. Para easy cleaning, di ba? Yun yung purpose eh. Nakita ko tong dinemonstrate din ni Engineer Mike tsaka Engineer Lovell. So inadapt na rin nila itong ganitong sistema para main purpose is madaling linisin. Tapos parang malinis pa ng maayos kumpara yung pag hindi kasi naka-cutting, sir, dito banda, hindi mo masyado malinisan. Yun yung common problem pag yung mga DIY NFT. Pero paano yung cleaning process mo pala? Yung cleaning process ko, sir, yung cleaning ko, tapos wash ng water. Una, kunin ko yung mga algae, yung mga kukupit. Tapos after banlawan, mag-sanitize ako using yung hydrogen peroxide ng na trihydroanil ko. Banlawan, parang ganito ko lang po. Lagyan ko ng dito. tapos para magstay yung water mo na for ilang minutes na gusto ko. So parang isusop, ibababad mo na. Kapad mo nila. Ganun ang ginagawa ko. Yes, kasi madali siyang yung algae na yun talagang lulusawin ng Peroxide po.
Yun ang final ko. Ito hindi ko pa to na for final. Yung ano pa lang to, plain water pa lang gamit ko nito. Yung ano ba, itong purpose ng nakabilad ngayon sa sikat ng araw, okay lang ba yan? Or may specific na purpose kung bakit mo siya ginagawang ganito? Ito sir, meron din siguro, sa akin lang sir ha, ay din, pag nainitan, additional din siya para mapatay yung may mga bacteria or mga pathogens, isa din yan. Pero ang pinakaano ko talaga sir, inaasahan ko yung sanitizer ko to, yun talaga. Kasi pag minsan kailangan ko na mag-transfer, hindi ko na sa init. Basta may hydrogen peroxide ako. So may process ka talaga. So ipapa-dry out mo muna, bibilad sa araw, then sanitize na. For final na yung hydrogen. Yan. Sana ma-adapt ng ating mga small growers dyan na yung ganung process. Kung sakaling naka-NFT sila, di ba? Even sa Kratky grow boxes siguro pwedeng gawin yon. I-adapt yung ganung process ng cleaning and sanitation. Yun, isa pang interested ako na dapat na tanong ko rin kanina, na-discuss nyo ni Christian. Ito yung na-adapt nyo kay Sir Fernando. So, once na nag-grow na yung mga lettuce, magbibigay kayo ng Isang spacing niya po sir. Parang ganyan po sir. Pag ito yung malaki tapos dito maliit. medyo masinsin na siya. Yung ibang growers merong 4 inches apart. Ito yata 'yon. Ito for ko to, yung sa seedling. Ito 'yon. So meron ka mga stages ng seedlings, tapos may different NFT holes na sizes para sa mga direct sowed na di ba? So ito malamang anong size ng distance ay nasa lang to siguro sir. Yan ay 6, mga 4, mga ganon. So ito yung mas masinsin. Yung usual na size natin, recommended size is 8 inches apart or 20 centimeter. Yeah. Tapos ito talaga yung masinsins na best for Seedlings. so seedlings na naka-direct. Direct sowing. Tapos marami ang isang pipe lang daming seedlings. Sinabi mo kanina na nag-direct sowing ka pero meron ka pa rin na nasa seedling. Okay. Paano ba yung nyo? Planting schedule? Weekly? Yung pinakaano ko talaga sir, weekly pag wala, hindi lang pag busy or hindi, weekly talaga para ang ko, every week may harvest ako. Kaso ngayon na lang kasi na busy din may ginawang project ka. Pero yung regular na schedule nyo, weekly? Weekly. Opo. So, from, halimbawa, anong age na natulin? 25 days, na yan sir. 20 plus na yan. So, let's say may 20 days pa before harvest. Okay. Ito, yung iba dito, ililipat nyo na. Ilipat ko na pag nagsiksi ka na sir. Tapos yung bago kong seedling, pwede siya na nasa gitna. Yan. Wow, ang laki. Ganon ginawa ko sir. Daming holes para yung bubbles niya mas marami. Kasi usually nakikita ko, nakaganito lang. Isang ganyan lang. Kasi inadapt ko rin yung natutunan ko sa pagpifish pan. Ganon yung parang aeration to sa mga koi ko. Para yung circulation ng aeration sa water. Kaya ganyan ginagawa ko. Ano nga yung explanation, Chris, regarding sa importance ng dissolved oxygen sa tubig? Thank you for asking really good technical questions. So, photosynthesis, right? Yung photosynthesis is the plants making its own food, own sugars. So, combination niya ng carbon dioxide, sunlight, and water. Ang magagawa pa lang ni photosynthesis yung araw, yung sugar pa lang. Yung pagkain ng halaman, sucrose, glucose, kung ano man tawag doon, sugars yun. So, yung pagkain ng halaman. Ngayon, importante yung dissolved oxygen sa tubig dahil ang pangluto niya, ang pang-convert niya ng sugar into energy na ginagamit ng mga ating tanim para lumaki, gumanda, magkaroon ng mga seeds, magkaroon ng reproduction, panlaban niya sa sakit. Ang ginagamit niya para ma-convert yung sugar
into energy is oxygen. Sa hydroponics, kinukuha niya ang oxygen sa roots or ang dissolved oxygen sa roots. So, kahit na magandang araw mo, kahit na magandang pailaw mo, kaya pala ang ganda ng tanim mo, no? Kung hindi mayaman sa oxygen ng tubig mo, magiging bansot, magiging sakitin, maaaring tumangka. Yun yung mga sintomas na nagsisitaasan yung mga tangkay sa gitna. Kasi wala silang makuhang sapat na oxygen sa water, sa kanilang roots. Makikita nyo rin po yung sintomas ng mga lettuce na nagsisikapalan yung roots. Kasi hinikiklian nila yung roots nila. Tapos, kumukuha sila ng oxygen sa dahon at pinapakapal nila yung roots nila. Gumagawa sila ng mga air pockets. Ngayon, sa pagtatanim, sa plant life, that works. Actually, adaptation yon. That actually works. Pero, pinakamagandang gamitin ng halaman yung dissolved oxygen. Kaya makikita mo, pag mahaba yung ugat, ang gaganda rin ng tanim. May access mayaman sa dissolved oxygen mo. So, I congratulate you. Thank you very much. Ang husay, ang galing. Yung adaptation mo na yan from fish ponds, no? Ko may fish pan ako, sir. Dahil yung koi mo doon, that's a really brilliant idea. That will increase the availability of oxygen sa inyong tanim. Yeah. Sa ibang araw naman natin pag-usapan, dahil pinagpapawisan na tayo, sa ibang araw naman natin pag-usapan yung transpiration. Ngunit, meron kaming tanong ni Nathan sa'yo. How do you prepare your medium? Yung medium ko po, sir, actually ginagamit ko ngayon is kukupit. Pero nakatry din ako mag-rock wall before, pero mas prefer ko yung kukupit, especially during summer pag sobrang init. Any reason bakit mas maganda performance ng kukupit sa rock wool pag summer? Sa experience ko lang, sir, sa lugar ko, iba-iba kasi tayong location. Kasi ang pag naka-rock wall, yung roots niya, labas kasi lahat. Di ba? Rock wall, maliit yung cubes niya, labas lahat. Tapos pag yung growing channel natin, mag-iinit yung water, so madaling mag-root rot. Compare pag naka-kukupit tayo, ibang roots niya nasa kukupit, so hindi siya masyadong madaling mainit. Yun lang, base sa pag-analyze ko lang po. Kaya ang tingin ko tapos parang na-experience ko rin na mas maganda ang tubo sa aking area pag mainit ang kukupit po. Tapos pag preparation po, ang ginagawa ko yung sa medium ko na kukupit, first nag-buffering ako. Iba ako, sir. Buffer, tapos sanitize. Ganun ang practice ko po. Just let me explain because this has been a concern for many growers out there. Actually, the concept of buffering is there's coco peat kasi. Yung may mga coco peat na may mga coconuts na tinatanim na malapit sa dagat at ang na-journalize na karakteristik ng coco peat is may potassium, mataas ang potassium at mataas yung sodium. Yun. Pero ngayon, ang naobserbahan natin sa mga growers, na-share din ng karamihan ng growers na parang hindi na kailangan mag-buffering kasi para bagang hindi naman mataas yung sodium, hindi naman sila nagkakaproblema. So ang analysis dito is maaring may mga coconuts na inland na, malayo na sa tubig alat na may kababaan yung sodium. But of course, these are all presumptions. If it works, it works. But ito, una natin ito narinig sa community kay Michael Caballes. Ang paggamit ng Calmag ay nagdi-dislodge ng potassium tsaka sodium. What happens kasi, ang characteristic ng coco peat ay siya ay mataas ang cation exchange capacity o tinatawag na CEC. Kapag mataas ang cation exchange capacity, ibig sabihin lang nun, para siyang halimbawa may dalawa kang trapo. Yung isa tela, yung isa sponge. So itong sponge, mataas yung kapasidad niya humawak, mag-hold ng tubig. So ganun din pag sinasabing mataas ang cation exchange capacity ng coco peat. Ibig sabihin, mataas ang capacity niya mag-hold ng cations, ng positive ions
basically si potassium tsaka si sodium. Ngayon, si potassium tsaka si sodium, ang ions, ang number of ions niya, if I'm not mistaken, if I remember correctly, tig-iisang ion yan. Ngayon, pag binabad mo siya sa calcinate, ay yung iba naman binababad sa calmag. Yung calcium tsaka magnesium, kung tamang pagkakatanda ko, meron yung tig-dalawang ions. Ngayon, pag binabad mo ngayon, di ba yung coco peat, marami siyang receptacles, ano? Let's just binding spots, kung tawagin na lang natin gano'n. So, nakakapit yung potassium tsaka sodium, nakakapit. Ngayon, tig-isang ion yun. Pag nilagyan mo ngayon ng calcium, pag nilagyan mo ng magnesium, matatanggal ngayon. Yung sinasabi ni Michael Caballes na nadidislodge. Natatanggal ngayon dun sa mga binding spots yung mga calcium, yung potassium at yung sodium. Nakakapasok ngayon ang nagbabind ngayon si magnesium tsaka si calcium, which are 2 ions. So that's basically what's referred to when you buffer the medium. Anong magiging magandang effect nun? Halimbawa, pwede ko bang iangat? Pwede ko angat. So halimbawa, naglagay ka ng buto dito, nag-direxo ka, yung dumadaan na nutrient-rich solution sa ilalim, nakakaakyat ngayon lahat ng mga nutrients. Kasi walang nakabarang potassium tsaka sodium. Nakakaakyat ngayon. Kaya maganda ang tubo ng dahon, ng ugat. Maganda ang labas ng mga ugat. Sa seedling stage pa lang, nakakatanggap na ng sapat na nutrients yung iyong mga tanim. And of course, a huge amount, it's not alone, a huge amount of the success of your cultivation relies not just on amongst many others, ay yung nutrients. Yeah? Okay? Makalabas lang yung ugat, makadikit lang, ma-absorb niya na yung nutrients, ma-uptake niya yung nutrients. Yeah? Sorry, it took me a while to explain, but we owe the public an explanation on what buffering is. Yeah? Okay. Sikreto mo, bakit ang gaganda nito? Halos pantay-pantay, iisang laki, very uniform. Pwede ka ba mag-share ng mga techniques mo? Ano lang siguro sir, yung una, yung magandang seeds, nutrients, tapos management din natin. Importante din yun. Okay. Sa pagtatanim, anong mga tinututukan mo? Yung chine-check ko sir, kung wala bang mga insekto makapasok, kasi kahit naka-greenhouse tayo, hindi talaga maiwasan yan minsan. Kaya may manual checking daily. Daily paikot nito, pag tuwing umaga tinitingnan wala bang mga insekto, ganun po sir. Tapos pag may nakita akong nagka-problema, kung tingin ko parang delikado, dispose ko na kaagad. Parang ganun, no? Para hindi hawa-hawa sir. Basta ang ginagawa ko lang sir, yung sanitation, dapat yun ang baka isa sa nakatulong sir. Tapos yung iba siguro baka nagtaka yung sa pag-iisip ko ba, yung mostly kasi pagbago yung system natin, after nagpag-grow tayo, ang ganda ng tubo, lalaki. Kaya doon ako nung una, doon ako napaisip ba, ba't kaya ganun yung following after ilang grows, parang nag-deteriorate yung niya, laki. Kasi parang factor din palang paglilinis. Kaya ginawa ko tong kinakating ko para maturo cleaning ko talaga yung Hindi lang ito, pati yung tank. May schedule talaga. Kaya pala ang dami mong ano bang tawag dyan? Yung out. Yes po sir, pati doon. Dalawa yung reserve mo, di ba? Yes sir. Yung nasa kanan, yun ang ginagamit mo dito. Para sa lipi ko sir. Okay, yung nasa kaliwa doon. Ito yung sa lipi sir. Ito pantakip mo to dito, ano? Wala na ibang takip yung isa doon. Bakan pala to. Ganun po. Tapos, mabigat yan. Sige nga. May ide-demo lang tayo. Ano ba yung bakal? Hindi. Yung hardiplex na makapal sir. Tapos ito, yan yung protein. Nagkulang lang ng pangtakip. Kaya itong ginamit ko sa. Nagkulang lang? Okay. Pero pwede naman. At least hindi siya madaling magka-algae ba? I'm sure maayos mo yan agad. Because one of the things we've learned, the brilliant minds in UP Los Baños is, sabi nila, share ko lang din sa'yo kasi sabi nila, importante na matatakpan mo. Dahil kung hindi,
spores. It's all around, no? All you need is one spore. Pasok dito, mawawash out, pupunta dun sa aqueous environment sa loob ng reservoir, and there you go. Dadami siya ngayon. Sooner or later, fusarium, pythium, nagbabrown yung ugat, kumihina yung health ng tanim, all because, very important, dapat tinatakpan ito. Next, nakita na natin sa community, nagtatakip na nito. Ngunit, hindi nagtatakip ng reservoir. So all you need again is one spore that's probably in the nets, or baka dala ko, baka dala ni Nathan, baka dala mo, dumabas tayo. All you need is one spore to get in the reservoir, and voila, pagpunta niya dyan, split, mag-germinate siya, split, 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 split. So dadami na. So, from knowing you, nakita mo yung pagkakat niya, Nathan. Tingnan mo to. Tingnan mo naman yan. That's the attention of details. Attention to detail na meron ng ating kaibigan si Efren. So, Nagkulang lang sir. then again bro, hindi kita pinapakialaman ha. Pero ang tip sa atin ng mga taga Los Baños ay covered yan. Covered yan. Yeah? So, congratulations pare ha. Nakuha mo na yung diskarte dito. Siguro sir, ano na lang, ma-share sa iba. Ma-share sa iba, especially may ongoing projects. Hopefully, mas marami pang makakilala sa hydroponics. Does that mean they can reach out to Mex Hydroponics here in Cebu? Pwede. Oh, ibang grower nga po pumupunta dito. Nag-share naman tayo. Oh, that's very nice. Eh kung halimbawa, kasi marami sa atin nag-grow dyan. Ako, ayoko na magkamali-mali kung magbibuild ako. Pwede bang makipakisayo, magkonsulta sa'yo pagpagawa halimbawa ng greenhouse na minimalist katulad nito? Pwede naman po. Pwede Pwede naman po. Skills, mga techniques kung paano gawin. May ano naman tayo dyan. So pwede tayong lumapit sa kanya, magpatulong. Pwede rin po tayo magtanong kung paano yung pamamaraan ng paggagawa, at pwede rin pong pagawa na lang. Pwede pa? Pwede sir, pag anahan natin yan. Pag may gusto, pag may time. Okay, but don't expect na si Efren ay umuo agad because marami rin siyang commitment sa iba. So, tsambahan nyo na lang, kausapin nyo na lang. I see drip cultivation here. Yeah. Napaano ko na yan sir, kaso wala pa, magta-transplant pa lang. So yan, see? Pwede ko. Cucumber dito yan. Tapos, Itong lahat kay cucumber. cucumber lang muna sir. Try kong yung cherry tomato din. And cherry tomatoes, pagsasamahin mo. Okay, well, I'm very excited to know what will happen to this. But of course, details to this, what you've done in this setup, we will not ask you anymore. And we will do that on the next episode here at Mex. Yeah, here at Mex. Okay, anything else that you would like to share to the growers out there? Yun lang ko sir, masabi ko, basta sipag lang tayo sa pag-hydroponics. Laban lang ng laban, huwag susuko. Tulad ko nga, ilang beses na ako dito. Last time, yung nasira sa bagyong Odette. Pero bangon pa rin. Ganun lang po. Tapos, mahalin lang natin yung ginagawa natin. Paano halimbawa, masipag ako magtanim, tamad ako gumawa ng system, pwede ba magpatulong sa'yo? Pwede rin po. So this is Chris. Wait, before that, behind the camera is Nathan. si Nathan, ang kilalang si Kaliwanag. And I am Chris, your Ops Officer here at Nutri Hydro, and we will see you on the next episode. Bye!